Magandang umaga po sa ating lahat, DJ Chacha, Manong Ted at sa ating mga tagapakinig at tagapanood. Yes, salamat po sa oras, Professor. Una munang tanong, kailan nga po bang susunod na rally natin? No, ito pinapaalala na naman po sa atin yung flood control scandal. Ngayon ay may mangyayari din pong clarificatory hearing sa confidential funds ni VP Sara. Kailan ang susunod na baha sa Luneta? Yung mangyayari pong anti-corruption rally na baha sa Luneta ay pinag-uusapan pa kung magkakaroon ngayong Mayo o sa mga susunod pang buwan. Pero ang sigurado ko po na lalahok kaming mula sa Taong Bayan Ayaw sa Magnanakaw at Abusado Network Alliance at Kilusang Bayan kontra Kurakot. Mag-iimbita rin kami sa May 1. Siyempre, ito ay tradisyonal na paggunita sa International Day of Labor, bibit-bitin ng mga manggagawa, ng mga professional, ng lahat ng mga nakakaramdam ng krisis, itong issue rin ng korupsyon, no? Kasabay ng pagbibitbit natin sa panawagan na bigyan ng ayuda ang ating mga kababayang nangangailangan sa panahon ng krisis, itaas ang sweldo, babaan ng tax. Siyempre kasama ang panawagan na mula sa tuktok lahat ng sangkot dapat managot, no? Mhm. Kasi yung kakulangan sa ayuda sa serbisyo publiko sa panahong ito, sa krisis na ito na ramdam natin, ay dahil din sa bilyon-bilyong piso, kung hindi nga trilyon-trilyong piso pa ang ninakaw ng mga corrupt na contractors at politiko sa Pilipinas. No? So yun Mm. po ang isa sa mga initial schedule na siguradong lalahok tayo, no, sa May 1. No? Ang venue kung saan ay hindi pa po na Naanunsyo. pag-uusapan, Oo. wala pang pinal na detalye. Oo, sige mag-aabang po kami diyan. At saka abangan din namin, Prof, ano, kung kailan nga yung susunod na malakihang rally ulit, anti-corruption rally na naganap kagaya po nung nakaraang taon. Napag-uusapan yung sinasabing lahat ng sangkot dapat managot. Isa sa mga iniuugnay na pangalan, si Zaldico. Sa mga balita ang sinasabi, nahuli na daw po, nandoon daw sa Prague at ang pangako po ng administrasyong ito, iuuwi nila si Zaldi dito para panagutin, para paharapin sa taong bayan. Ano pong reaksyon nyo doon? Siyempre natutuwa tayo na nahuli na siya kasi noon pa naman natin hinahamon siya na kung talagang totoo ang kanyang mga akusasyon, bumalik siya sa Pilipinas, pumirma siya sa affidavit para mas masuri ang kanyang mga sinasabi at para magamit yung kanyang sinasabi para mapanagot yung iba pang sangkot. Ang takot lang natin, habang nagtatagal yung mga araw na nandoon siya, lumalaki rin ang posibilidad na baka may niluluto silang bagong naratibo. Kaugnay na rin ito nung binanggit kahapon ni former Speaker Romualdez, no? May punto yung kanyang sinabi na parang ang nangyayari ay iilang tao ang didikdikin, ang ididiin, pero ang executive branch ay parang nalilibre sa accountability. Samantalang kagaya ng sinabi ni Saldico, kagaya ng binanggit kahapon ni former Speaker Romualdez at kagaya ng matagal na nating alam, hindi naman makapaglalabas ng malaking pera ang mga contractors, ang mga politiko, ang DPWH kung hindi alam ng palasyo, kung hindi alam ng Malacanang, no? So ang panawagan talaga natin diyan nga ay kagaya ng dati, mula sa tuktok lahat ng sangkot dapat managot. Kaya yung mga may gustong sabihin, magsalita na sila ngayon, ilantad na nila ang lahat ng kanilang alam, ilabas na nila ang lahat ng ebidensya na kanilang hawak para sa bayan, no? Para sa katotohanan, hindi para isalba ang sarili, no? Para magkaroon sila ng para magkaroon ng tiwala ang taong bayan sa kanila at sa proseso para maibalik ang tiwala ng taong bayan, kailangan nilang sabihin ang kanilang lahat ng alam at kung meron silang ninakaw, ibalik na nila para makapagpabilis din dito sa proseso ng accountability. Panawagan naman natin sa ombudsman. Siyempre, sana ay hindi maging selective ang investigasyon kasi nangangamba nga tayo na isa o dalawa o tatlong senador at kongresista lang ang kakasuhan. Pero yun nga sino ba ang talagang mastermind? Iyon ang kailangang kalkalin, iyon ang kailangang halungkatin nating lahat. Oo, nabanggit niyo po yung mastermind, nabanggit niyo po yung naging pahayag nitong si former Speaker Martin Romualdez. Doon po sa claim niya na sinasabi niya doon sa statement niya kahapon na hindi siya pwedeng maging mastermind nitong malaking flood control scandal na ito. Ano pong reaksyon niyo doon? Sa totoo lang, noon pa nga natin sinasabi yan na ang isang ganitong kalaking scam, bilyong-bilyong pisong pera ang involved, maraming kongresista at senador ang posibleng involved, no? Sabi nga mismo ni Ombudsman
Remulla, parang 10%, at least 10% ng mga kongresista ang iniimbestigahan kaugnay nito. Hindi mangyayari yung ganitong kalaking scam nang walang kasabwat sa palasyo or sa executive branch. As a matter of fact, 'di ba may mga pinag-resign o nag-resign na mga opisyal na malapit sa Malacanang. DBM secretary, then we have mga undersecretaries, no, si Bersamin saka si Olaivar, no. So itong mga ito na pinangalanan ng ibang mga resource persons na kasapakat daw dito sa flood control scam. So kung itong mga opisyal ng palasyo, malapit sa palasyo ay kasapakat, tila hindi nga kapani-paniwala na walang alam ang Malacanang, ang presidente mismo sa nangyayari. Kaya iyon nga ang hiling natin sa ombudsman, kagaya rin ng hiling ng marami pang grupo mula noon pa, lahat ng sangkot dapat managot mula sa tuktok. So lahat ng pinapangalanan sa affidavit, lahat ng nababanggit ng mga resource person sa mga investigasyon, lahat ng yun dapat sundan yung lead. Kaya muli ang panawagan natin doon sa mga nagsasalita na ngayon, ilabas na nila ang kanilang mga affidavit, permahan nila, at ito ang magiging basis para mas mapalawak at mapalalim ang investigasyon. Oo, halos pareho po kayo ng panawagan ano ni ni former House Speaker Martin Romualdez. Ang sinasabi niya sa ombudsman, wag nga daw pong maging selective dito sa pagpapanagot sa flood control scandal. Meron din po siyang pahayag doon na pakiramdam niya politically targeted siya. Ang sinasabi po niya ay parang may demolition job daw po sa kanya. Sa tingin niyo po ba may mga basehan talaga itong claim na ito? Kanina po kasi nabanggit ninyo na si Zaldico nasa Prague pero baka may niluluto, di umano na bagong kwento, bago po siya pauwiin dito. Gaano po ba katotoo kaya itong mga statement ni Martin Romualdez? Ang tingin naman natin kay former Speaker Romualdez, mas maganda kung yung kanya mga sinabi kahapon ay noon pa niya sinabi at isiniwalat para mas mabilis na nakatulong sa mga investigasyon. No? Kasi yun ang mangyayari, yun ang konting problema lang natin sa kanya mga sinabi kahapon. Tila nagsasabi siya na siya ay walang kinalaman, pero yung iba ay may kinalaman at siya ang idinidiin. Kaya Mhm. ngayon, sasabihin na niya lahat ng kanyang nalalaman. Samantalang dapat sana nung una pa lang, sinabi niya na ito ang alam namin. Ito, si ganyan, si ganto. Ang palasyo, ang sangkot dito sa issue ng korupsyon. Kami ay hindi kasangkot o kasapakat. No? Kaya ang tono ngayon ng kanyang pananalita ay tila inaabsuelto niya ang kanyang sarili. Siyempre ayaw naman natin magkomento kung sila ay guilty o hindi. Maari rin namang may katotohanan sa kanyang sinasabi na siya ay nasisingle out at nadidikdik. Kasi kagaya nga ng binanggit natin, katakataka na ang daming iba pang pinangalanan, kagaya ng mga opisyal na malapit sa palasyo, hindi naman kinakasuhan pa ng ombudsman o hanggang sa ngayon ay wala pang arrest warrant. At hindi pa rin nga nilalabas yung full ICI report, no, na nag-request tayo. Mabanggit lang ho natin, nag-request ho tayo sa Department of Justice via Freedom of Information ng kopya ng full report ng ICI para malaman sana natin sino-sino pa ba yung mga taong pinangalanan ng mga resource persons, kasi ang dami-dami nilang hearing, hindi naman lahat ng hearing ay publicly available. So doon tayo interesado para makita natin sino nga yung mga pangalan na paulit-ulit binanggit. At doon natin makikita, ito ang pwede maging simula natin ng pag-iimbestiga at pagsasabi ng sino ba ang posibleng talagang kasapakat at sino naman ang baka nadidiktik lang. No? So, premature pa sa ngayon yung Ah, deklarasyon ni former Speaker Romualdez na siya ay walang kinalaman. So, mas maganda na tingnan natin lahat ng anggulo. No? Pero oo. yun nga, sumasang-ayon tayo sa kanya sinabi. Hindi dapat selective ang investigasyon, lahat ng sangkot dapat managot. Kailangan sa executive branch ay may managot din. Hindi pwedeng puro sa legislative branch. At ang Eh, pinapakita nga nito talagang napakabulok ng sistema natin, no? ano ang Dalawang anong branches of take mo government. dito? Anong take mo dito sa I know many things about this current administration and past administrations as well.
and I say this carefully, if this matter is to be handled as a legal issue, then let it be handled legally, etc. Oh, 'di ba? Tapos but if certain people insist on waging this in the court of public opinion, then I have no choice but to defend myself publicly as well. So I know many things. Yan. Oh, anong reaksyon mo doon, sir? Ang panawagan po natin kay former Speaker Romualdez, ganun din sa iba pang mga senador at kongresista, marami pala silang alam, isiwalat na nila lahat ngayon para sa kapakinabangan ng taong bayan. Later, malalaman natin sino sa kanila ang guilty, sino ang hindi, sino ang nadidiin lang. Pero mas maganda, sabihin na nila lahat ng alam nila tungkol sa iba't ibang administrasyon. Kung ito man ay makakasira doon sa nangingibabaw na sistema ng mga political dynasties, so be it. Kasi noon pa nga natin gustong baguhin itong sistema na ito. So ngayon nag-aaway-away sila, pagkakataon na nga natin ito ng taong bayan na hamunin ang mga politiko na sabihin na lahat ng kanilang alam at huwag nang magpatumpik-tumpik. Okay. Kasi pag hindi nila agad isiniwalat ang kanilang alam, ay magmumukha lamang rin na parang ito ay sinasabi nila para sila ay hindi todohan ng mga nasa poder. Oo. So hindi rin magandang tingnan. Kaya ang panawagan natin sa kanila, kung alam nila ang lahat, sabihin na nila, pirmahan nila sa affidavit. Oo. At iyon ang magiging basis para mapalawak, mapalalim ang investigasyon at mapanagot na yung mga sangkot, lalo na yung nasa tuktok. Okay, sige. So kumbaga po, professor, kumbaga, kapag hindi mo sinasabi ngayon yang sinasabi mong nalalaman mo, and eventually, tsaka mo sasabihin yan, kung ipit na ipit ka na, parang yung mga tao, baka hindi ka na paniwalaan. Di ba? Tama Yun. po. Hindi ka Tama. na paniniwalaan kasi kung kailan ka nadikdik ng husto, tsaka ka lang ngayon magngangawa. Dati-rate, dapat noong mo pa sinabi yan, parang lalabas ngayon, mas madaling mapabulaanan yung sasabihin mo in the future sa panahon na siguro wala ka ng choice na kung talagang gusto mo ng katotohanan at gusto mo ng pananagutan at gusto mo o mahal mo ang bayan. Na lagi naman nila sinasabi, mahal nila ang bayan. Sige, so, Sir, Prof, muli, dito sa pangyayaring ito, sa lahat ng ating napapakinggan ngayon, pati ang ombudsman, by the way, meron silang sinasabi na ngayon pa lang daw yata sila gagawa ng kaparaan ng legal para ma-freeze ang mga assets ni Ginoong Romualdez. Ngayon pa lang. Tama po. No, yun nga ang sinasabi natin noon pa. Dapat ay mabilis nila itong nagawa. At uulitin natin, sana ay hindi selective. Kasi katakataka, bakit iilan pa lang yung covered nitong mga freeze orders sa ito? May mga nag-expire pa nga na freeze orders. Nagre-reapply sila para i-extend. At ang kasunod sana niyan ay yung mga civil cases para sa forfeiture ng pera at yaman na sinasabing ang ninakaw o dinambong ng mga politiko at ng mga contractors. Tapos gusto natin yung mga naibalik naman na pera, kasi may mga nagsauli na mga opisyal, dapat i-account sa publiko nila magkano na yung total na natanggap ng gobyerno na ibinalik na pera ng mga nandambong na politiko at contractors. At dapat i-detalye rin ng gobyerno saan nila ito gagastusin, saan nila ito gagamitin. Kasi baka nakaw na ay manakaw ulit. So yun ang panawagan natin dyan. Tiyakin na may full accounting, yung lahat na naibabalik na pera. Okay. At doon sa mga wala pang civil forfeiture cases, magsampa na ng kaso ng civil forfeiture cases para hindi mauwi sa wala yung mga freeze orders. Sige. Salamat na marami, Professor, sa iyong panahon sa aming programa at muli kaming aantabay sa inyong panawagan para sa malawakang kilos protesta. Salamat na marami, Prof. Salamat po at magandang umaga po. Mga kapatid, para sa iba pang mga balita at impormasyon, sundan niyo po kami sa X, Instagram, Facebook at syempre sa TikTok, True Network PH. Mag-subscribe din po kayo sa aming YouTube channel, True Network. May website din po tayo, truenetwork.ph
At pwede nyo rin po kaming mapanood sa Channel 19 ng aming True FM TV. Lagi pa rin makinig sa radyo dito po sa 105.9 True FM dahil dito, laging true sa'yo, kapatid. Dito tayo sa totoo, tunay at tapat.